Amen. May all who come behind us find us faithful. May makita na nga may numduman nila dili ato kamangtas o di atong kamangtas sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay, dito maglangan New Testament dito sa Book of John chapter 20. So ganiha is downfall ang atong hisgutan. Karon atong hisgutan is naay ni risen. So walay lain ni risen kundi ang risen Savior ra nato nga mao si Jesus Christ. So John chapter 20 verse number 1. If naa na mo palihog ko sa pagbarog. Okay na? Dungan to sa pagbasa. Ready, go. The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Let's pray. Amahan nga langit nun, salamat Lord sa kahaponon. Ngayon gialaw ka namo nga kami nakabalik diri sa simbahan. O nakastay po Lord God aron sa pag-continue sa pag-worship da kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Ug pasayloha kami Lord sa mga kalapasan gyud nga mong nabuhat da kanimo. Please cleanse us Lord God by the precious blood of Christ. Na mahimo kaming angayan karon Lord sa pag-worship da kanimo sa espiritu ug kamatuoran. And ang Holy Spirit po Lord God nga mo-flow gid diri kanamo. Labi na nako Lord God sa pagwali sa imong pulong ug sa imong mga katawhan Lord nga masabtan sa yano imong mga pulong karong hapuna Lord. Ug amo giampo po Lord silang pastor nga ikaw mga tag safety protection usab. Langit nun nga kaalam Lord sa pagwali po sa imong pulong Lord. Amoy tugyan tanan da kanimo karong haponon sa ngalan ni Kristo Jesus nga mabugtong manluwas. Amen. Okay, diri sa chapter 20 is second to the last chapter sa Book of John. So atong mailhan ni sa atong Sunday school baron or sa youth program na to is the Book of John is nagpaila na kinsa gani si Kristo diri sa Book of John. He is the Son of God. He is God, 100% God gyud siya. 100% human pod si Jesus Christ. Pero kani nga time is namatay na si Jesus Christ. Unya ikatulo ni nga adlaw nga namatay na si Jesus Christ. So basabot Sunday ni siya nya si Mary Magdalene early siya ni adto. Early siya ni adto unya gingon pag diri sa Bible yet dark adlawon pag yud siya ni adto. Unya when it was yet dark unto the sepulchre and seeth the stone taken away the sepulchre. So ang title sa atong mensahe karon is Christ is risen. So kani nga time is murag nabutaan ang mga disipulo, mga apostoles nga si Jesus Christ mo risen siya after 3 days. So si Mary Magdalene na rin, wa siya nag-expect nga mo raise si Jesus Christ ani nga time. Pero sa dihang makaingon ka ba, si Mary nakalimot siya nga mo banhaw si Jesus Christ sa katulong nga adlaw, wa siya nag-expect kani ang mahitabo aning higayuna. Pero excited gyapon siya nga moadto sa iyang Savior. Dili ka ng excitement nga na happy siya, excitement nga naguol. Kanang niadto siya sa iyang kaguol ba? Basin wala siya katulog tungod kay iyang Savior, ang manluluwas niya nga pinaagi ni Jesus Christ ang 7 spirit na take away diri nako. So ang iyang 7 spirit niya nga devil spirit niya nailisan na siya gugma, kalipay pero nabalik na siya because ang iyang Savior is namatay. So sa iyang kahingawa sa iyang Savior niya niadto siya early. So unsay sikreto para maka wake up og early? Unsa man? Is matug og early, of course. So si Mary tungod sa iyang kaguol ning adto siya sa tomb. Niadto siya sa lubnganan sa iyang Savior. Wa siya nahadlok. Makuha na to ba? Yet dark. Ang kaning kalibutan na is perting kangit-ngit yun. Pero si Mary, guol siya, naghingawa siya sa iyang Savior, ning lakaw gyapon siya sa kadlawon. Para makita niya ang iyang Savior, nga akong Savior, naa dito gilubong. Basin makahangyo ko dito sa guard ba, basin ablihan niya, nya, hunaran to nako og balik, bubuan ako og oil baron, makahangyo ko sa guard. Pero giingon sa
verse number 2. Ato sa basahon sa kwan. And seeth the stone taken away from the sepulchre. Ang iyang expectation, makaadto siya, makavisit siya sa iyang master niya, pero pagtanaw niya, uy, abli man lagi ni. Muna ang gibuhat sa verse number 2, then she ran it. Asa man siya padong, and cometh to Simon Peter and to the other disciples. Nga naman, ang iyang expectation niya, nga maghunad siya, makita niya ang patayng lawas sa iyang Savior, makahangyo siya sa katong mga Roman soldier, nga gisilyuhan gyud, nga nagpamatuod nga dili gyud ablihan. But pinaagi sa linog, naablihan siya, ug pinaagi gyud nga ni risen gyud si Kristo anang adlaw. Ang expectation ni Mary is gikawat ang iyang Lord. Wa siya nagunahon na nga mo raise ang akong Savior. Mo tuning dagan siya sa iyang kaguol, ug niadto siya kang Peter ug kani and the other disciple whom Jesus loved, og ni John. Niadto siya and said unto them, they have taken away the Lord out of the sepulchre. Wagid ni ingon si Mary, uy, wala na si Jesus Christ dito sa lubnganan. Ning banhaw na siya. Pero ang iyang giingon, gikawat si Kristo. Gikawat ang atong master na to, si Jesus Christ. Gikawat siya. And we know not where they have laid him. Asa kanila gibutang si Jesus Christ. Basing gikuha to, gikawat to sa mga Roman, kaya di sila masugot nga si Kristo nga basin ang ilang hunahon na atong kwaon una si Jesus Christ niya magingon-ingon dayta nga ning risen si Jesus Christ. Mao bitaw gibutangan to sa mga Roman dito kay kabalo sila, may pang mga kuano, mga Roman soldiers or mga pangulong pare, kabalo pa sila nga si Jesus Christ mo risen. Pero ang mga disipulo nakalimot gud sila. Gitagaan pa sila illustrations sa Ginoo, pareha ni Jonah dito sa belly of the whale. Daghan pag i-illustrate ang Ginoo dito nga mo blungpaga ni ang kaning nga templo within 3 days. Ako ning kaning i-build og balik. Pero wa sila ka gets man. Sa dihang mo raise si Christ sa atong kinabuhi ba? Motoba ta nga si Jesus Christ ning resurrect gyud siya. Kung ito ta na mapareho ba ta ni Mary Magdalene? Nga iyang gibuhat is niadto siya early. Kita nisik bata sa Ginoo early sa atong kinabuhi. Labi na mga young people, early man gid na. Ang kani mga middle kay na naman ni sa udto. Yang kani mga nagsungkod na, mao ni ang kaning saup na gina. Kung mamatay na dark na na. Wala kita ato bagisik early ang Ginoo mo na bulahan ang mga young people sa tanang young people. Nga naay ginikanan nga motaral gid ninyo diri sa simbahan, moingon gid ninyo nga basaha gid ang pulong sa Ginoo gid. Kay early pa. Nya ang kalibutan nga imong adtuan is yet dark. Wala pa na ning hayag kay wala pa ning balik si Jesus Christ sa iyang second coming. Mo na mga young people, while it is early, pareha ta ni Mary Magdalene, pareha mo ni Mary Magdalene nga early in the morning yun, while it yet dark, iyang gisik ang Ginoo. So si Mary, ningdagan siya, di tungod sa iyang ka-excitement niya, kundi kaya iyang kabalaka niya, nga gigawat ang iyang Savior. Verse 11, laktaw ta, kaya atong hisgutan sa si Mary. So mga na itabo, but Mary stood without at the sepulchre weeping. Ano itabo, si Mary, sa dihang ningdagan siya padulong didto sa mga disciples ni John ug ni Simon Peter. So nagdaganay sila didto. Nya nibalik na pud si Mary didto. Ninglakaw siya padong sa lubnganan. Paghuman dagan na pud siya balik didto, ni uli og balik kay gitawag ang mga disciple. Nya paghuman niya report didto, ningdagan na pud siya balik. So kapila siya nagbalik-balik katulo. Unya iyang gibuhat ning stood without siya sa sepulchre. Dili tungod sa iyang kakapoy, kundi tungod sa iyang kaguol niya. Nga wala na gyud akong Savior gyud. Ning weep gyud siya. Naglament gyud siya dito. Ning stoop down and look into the sepulchre. Nanginuktok in taon siya, wala na gyud akong Savior. Nya perting hilak niya.
So kung makita siya tao, dili na siya kaklaro gyud kay tungod sa iyang luha. And seeth two angels in white setting. Kung ikaw makita kag anghel, di ka matinga. Kay si Manoah, amahan ni Gideon, sa dihang nakakita sila kag angel, mamatay na jud ni kakita tag angel. Pero gingnan sila sa angel, be not afraid. Si Mary nga inahan ni Christ, gingon ito nga be not afraid lang gyapon. Pero si Mary Magdalene, sa dihang nakakita siya sa angel, unsa gibuhat? The one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had laid. Verse 13, unsay gibuhat niya? And they say unto her, Woman, why weepest thou? She said unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. So wa gid siya natingaw, lo, angel man gid ni. Mamatay na jud ko ani gid ron. Pero si Mary tungod sa iyang kaguol, kay ang iyang Savior wala diha, ang iyang gugma sa iyang Savior nagpatigbabaw kaysa iyang kahadlok niya. Makuha na to diri nga si Mary Magdalene, ang iya gyud kasing-kasing ba, nag-awas-awas na gyud sa iyang gugma sa iyang Savior. Kay bisan anghel nga nagpakita niya, wala ra na ko, anghel ka, baliwala ra kay tungod wala akong Savior diha, dili kamo akong gipangita. And when she had thus said, she turned herself back. Muragi snaban na niya mga angel ba. Grabe ni Mary no sa iyang gugma sa Ginoo. And saw Jesus standing and knew not that it was Jesus. Tungod sa iyang kaguol. Kung ikaw maghila ka ba, murag napuno na imong mata sa luha. So dili nakakaklaro. Unya makuha na to diri nga ang gugma ni Mary. Makuha na to sa Proverbs chapter 8 verse 17. Nga I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Gihigugma ta sa Ginoo, pasalamat ta nga maka-love ta sa Ginoo because He love us. Siya ni una og love diri nato. Nya sa dihang ato pagid siya isik early. Wa gid ingon diri that and those that seek me in the afternoon, in the evening, wala gyud. Early shall find me gyud. Si Mary ni adto siya early og unsa ang sweldo sa iyang kaguol niya. Ang love niya sa iyang Savior niya. Ang kaguol nga gikawat ang iyang Savior para niya. Makakuan tanong kaning babae gino negative kay gini no. Negative gini gunahuna pero pasalamat ta sa kinabuhi ni Mary ning stood. Ning kuan siya, stood without the sepulchre. Ning stay gid siya didto. Nya niingon diri verse number 15. Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Mao man gipangutana sa angel. Gibalik ra man ni Christ. Pero gisnaban niyang angel. Tungod sa iyang kaguol, asa si Kristo wa siya kaila. She supposing him to be the gardener, say it unto him, maro gardener para niya, gardener to. If thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Kung asa nang gida siya, ako siyang kwaon. Pero ningon si Kristo, Jesus said unto her, Mary. Unsay gibuhat ni Mary? She turned herself and said unto him, Rabboni. Which is to say, Master. Kaila gid siya. Tingog. Pero pag kinahanglan wa lagi siya kaila lagi. Pero sa dihang gitawag ang iyangan. Giun sa pag-ingon ang iyang ngalan. Kung ikaw tawgon ka ta sa Ginoo no, makaingon makata, Master. Ikaw na ba ni? Sure na bagid ni di bagid ka gardener? Or basin magpanigurado pagid ta ba? Sa dihang wala pagitawag ang iyang ngalan, gitawag pa siya babae. Why weepest thou? Whom seekest thou? Pero sa dihang gitawag, kaya naman, kaila gid ang Ginoo diri nato. Bisan sa imong buhok, kabalo siya, pila ang motubo, pila ang mga tagak, or kani siya, padaw na gini siya maupaw, or kani, kaila ang Ginoo, kabalo ang Ginoo, every strand sa imong hair, nga nangatagak, nga nitubo, kaila ang Ginoo. Sa dihang tawgon to sa Ginoo, pareha ni,
Mary, murispan ba ka ta? Master, Master, ready ko. Ang akong kaguol, Master, nga napuno na akong mata sa luha. Ang akong kasing-kasing, nawad-a nagpaglaom. Pero sa dihang imong tawgon akong ngalan, murispan ko nimo. Murispan ko nimo to serve you. Si Mary, nabalik ang iyang paglaom sa dihang gitawag siya sa iyang Ginoo. Sa iyang master niya. Mao ni stay siya og ningsik siya early. Pasalamat ta nga si Mary Magdalene. Sa dihang nawagtang iyang Savior, nawagtangan siya paglaom, wala ning balik ang seven spirit ba. Kundi napuno gid iyang kasing-kasing sa gugma sa Ginoo bitaw. Makuha na to diha. So verse number 17, Jesus said unto her, touch me not. Ayos ako'y kapa, Mary, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren. Gingon na diha, my brethren. Di na, ato-ato ko mga apostoles ng mga badlungon. Nga nagkuha na dito, nagmukpok na dito, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God, because akong gipaid na ang price. It is fully paid. Pasalamat nga naay Kristo nga namatay na lubong ug nabanhaw gyud sa katulong nga adlaw, nga naay duha ka angel didto nga nagbarog nakapamatuod nga mura bitaw didto sa Ark of the Covenant. Nakakuan mo ana, naka-picture out mo nga Ark of the Covenant sa mercy seat is naay duha ka anghel pod. Nga makuha na to dito nga nagtakob dito because ang law naa dito. Tungod sa balaod, matagak ang mga tao. Tungod sa balaod, maimpierno ta because nakabalo ta nga kita nakasala pero ato gipong gibuhat. Pero pasalamat ta nga ang bag-ong mercy seat nga naay duha ka angel nga nadto, oy, fully paid naman ni. Fully paid naman ni. So wala nay utang ng mga tao kay gibayran na. Gibayran na. Basta mo dawat ka, mo believe ka nga si Kristo namatay, nalubong ug nabanhaw. Kay walay bisan kinsa leader aning kalibutan na nga nabanhaw. Si kisa pangalan nila Muhammad o sa pa na mga Diyos nila, ni si Mahatma Gandhi, si Rizal, wa gina nabanhaw, si Kristo ra gyud naa. Mao ra gyud nabanhaw gyud. Sa verse number 19, unsay gibuhat ni Mary? Mapareha ba ka ni Mary, no? Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that He had spoken these things unto her. So gibat-bat ni Mary dito, nagdagan-dagan na po si Mary pa daw nito, kaupat na. Biraner gini si Mary. Pero kaning words at babay gyud, kani silang kustumbre nila sa mga Hudiyo. Ang pulong sa babay is dili honorable para nila. May pasunugo na ang law kaysa mutuo mi sa pulong sa babay. Mao na si Mary Magdalene, unsa kay nahitabo sa diyang giingnan sila. Mao na dirita mo sa second point na to, Christ is risen, but kinsa kahata kung mo-raise na si Christ? Mapareha ba ta ni Mary Magdalene? Or kaning point number 2, pareha ba ta ni Peter, John, and the other apostles? Unsay gibuhat na pugkani nila kaha? Kay si Mary Magdalene ning sick early, naa ning hope siya, og di po tulali magsigdagan-dagan, oy kaupat siya sigdagan. Kay si Peter, si Simon Peter, si John, kanimaman sila duha ning dagan. Sa verse number 2 ato balikon. Then she ran it and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. Kana sa whom Jesus loved is si Jana, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid. Verse number 3, Peter therefore went forth, and the other disciple nga si John, and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter. So naabsan pa si Peter ni John. So runner po ni si John. Naabsan man niya, and came first to the sepulchre.
Sa gibuhat ni John, and he stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. So si John, nara sa pultahan, wala siya ni sulod. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre and seeth the linen clothes lie. So nagpasabot diha nga si Peter, ning suod gyud si Peter gyud. Unya, makuha na to ba? Nga si Peter o si John is mga disciple ni Christ, mga apostoles ni Kristo, nagdagandagan in town. Padulong didto sa lubnganan sa ilang master. And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Kay kung gikawat ni, magkatag-katag, kawatan nga mo arrange in town, oy. Ang kawatan mag-ukay-ukay ginadiha gyud magubot ginaang kana nga lugar. Pero kani na-arrange man. Then went in also the other disciple which came first to the sepulchre, and he saw and believed. Nganin tuo na gid sila kay kun di may makakita di may motuo. So gidagan nila didto, wa giday si Kristo diri. Wala ang patayng lawas ni Kristo sa iyang lubnganan. So unsay gibuhat? For as yet they knew not the scripture that he must rise again from the dead. Wa gid sa kabalo gid nga mo rise si Kristo og balik. So unsay lagi buhat? Verse number 10. Then the disciples went away again unto their own home. So murag awa lang. Mao na to, wala si Kristo, bye-bye. So wag nila giging ato pangitaon. Kisa ka ang nagkuan, mag-imbestiga sila ba? Murag naay kuan dire, footprints dire. So ato ning sundon, murag ana ba nga dili unta sila mahimutang kinawagtang ang ilang master, pero diri sa verse 11 atong gilaktaw man si Mary ning stay gid siya didto. Pero ang mga disciples, si Simon Peter o si John, ang nahitabo nila is igura sila nang tan-aw. Asa ko no, wala ba gyud? Wala na gyud lagi. Sige, manguli na ta. Mao ilang gibuhat nila. Nya verse 19, ang gibuhat, then the same day at evening. So same day, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Ning uli sila, sa dihang ning uli sila pagagabi, naghinuktok ra didto. Kaya nga naman, kay kumugawas ta ni nga kani nga room, ang mahitabo nato patay ta sa gawas. Kaya ang atong master gipatay na, nawala pa gyud, gikawat pa gyud, nya kita ni magunsa naman ta diri. Kung kita naata sa usa ka room, nya nangaguol ta puros, yunaon na pag ginato nga patyon ta. Kung wa tay Kristo or unsa ba? Kung wa sila mga paglao mato, maghikog siguro gyud to. Pero pasalamat ta tungod sa ilang kahadlok. Tungod sila kahadlok nagstay, naghiusaw sila dito pero naay kahadlok lagi. Pero pasalamat ta giingon diri sa Bible wala na human diha sa kahadlok came Jesus and stood. Naay ni rescue nila in the midst and said unto them, peace be unto you. Peace be unto you because nangahadlok na mo. Peace be unto you kay nanalaw na mo. Mga Kristohanon, sa diyan nakabalo pagid sila, gipatay, gikawat, samot. Pero nakuha na to diri ba? Nagiing na naman sila ni Mary ani sa verse 18. Nganing race na lagi siya. Buhi lagi siya, nag-istorya lagi mi. Pero sa verse 19, fear gyapon. Because they live by sight, not by faith. Ang ilan nakuan diri, wa sila ning tuo sa giingon ni Mary because ang word lagi sa babae ning panahon na less gid kaayo lagi. Mas motuo pa sila sa baka kaysa pulong sa babae. Pero kani gipili ni Kristo si Mary Magdalene, makuha na to ang
History ni Mary Magdalene, grabe jud kayo, pero siya ang gipakita una. Kita atong kaugalingon, makaingon ta ba nga grabe man ko makakasala, Lord, di mo ko angayan ani Lord. Pero gialaw man sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nakita sa Ginoo imong kasing-kasing nga full sa iyang gugma. Mao na murag naapil na siguro si Mary Magdalene ni dapita kay tungod ang nagpalibot niya kay kadlok naman. Imbis na maingon, ni-raise na lagi si Kristo. Ay na mo kaguol, ay na mo katalaw. Pero wag pon, si Kristo na gid mismo ang niadto. Ug niingon nila, peace be unto you. Kay ang kahadlok na, mo ay aura sa kaning kwarto. Verse number 20, and when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Wa pagid sila na encourage siya pulong sa Ginoo. Ipakita pagid o tanawa ninyo proof. Ipakita na ginako ninyo. Kay di mo matuo sa akong pulong. Ipakita na ko ninyo. Tanawa akong kamot, tanawa akong kilid. Unya sa dihang nakita na sila, diha na sila nalipay. Liway side ya po no. And then said Jesus to them again. Kay wa man sila nito peace be unto you. Peace be unto you lagi. As my Father has sent me, even so sent I you. Muna, wala lang kay gitagaan sila sa Ginoo og encouragement. Walang sila gitagaan sa Ginoo og kalinaw, gisend pagid sila. Okay, panglakaw na mo. Kay dili na mo ma-discourage kay kita na mo nako, nya giingnan na ta mo, naa na mo'y power og ana pagyud. Sa verse 22 pagyud, and when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Wala lang kay nagpakita si Christ, niingon nilag peace be unto you, gisend pa sila o gibinlan pagid sila sa balaang espiritu. Ang mga apostoles niya, kitagaan na ni. Verse 23, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sins ye retain, they are retained. Ambot pasabot ani, walay lain makapasaylo gid sa inyong sala. Kung mo ni hatag sa tao, di ka pasaylo ang tao na. Pwede siya makaingon, makapasaylo siya, pero atubangan sa Ginoo, wala na pasaylo. Kay mong sala, wapa na nabayran, imo ginabayran dito sa impyerno, pero kung ato nang ihatag sa Ginoo, isugid sa Ginoo ato mga sala, kay siya raman ang maka-forgive sa sala, mao na mahugasan ta sa ato mga sala, pinagi sa balang dugo ni Jesucristo. Sa dihang mo believe ta, diha kang Christ, hinaot ta nga wala na ang fear sa atong kasing-kasing, magpabilin sa atong kasing-kasing ang kalinaw, o makaingon ta nga, ipadala na gid ko sa Ginoo. Gikomisyon na gid ko sa Ginoo. Og dili pinaagi nako mapasaylo ang tao, kundi pinaagi ra gid sa Ginoo mapasaylo. Ako mga sala, di gid ko kausab sa akong kaugalingon, ang Ginoo ra gid makapausab. Point number 3, kinsa ka tano kumuray si Christ, mapareha ba ta ni Mary Magdalene? Or mapareha ni Simon Peter og ni John og sa mga other disciples nga napuno sa kahadlok? Si Mary Magdalene, wala siya tuhui sa mga disciples. Or kaning number 3, nagka-worse, si Thomas. Or kita baka si Thomas. Ingon nila, doubting Thomas, kung dili siya doubting, wag siya nito. Unbelief yun, naa sa yang kasing-kasing yun. I-prove sa, pasahan na to. Verse 24, but Thomas, one of the 12, apostoles niya, pero wala nakitaan sa tapok, called Didymus, was not with them when Jesus came. Asa ka ni si Thomas, no? Nga ting simba man ron. Ting kagool man ron nato, or basin dasig ito si Thomas ba? Di ko diri kay puno sa kagool diri, puno sa kahadlok. Nga nagud mahadlok ka ng mga Roman soldiers. Patay na gani nila akong savior gani niya.
Magol-gool pa ko dire, patya ako ninyo. Pero dire, nahimo siyang negative dire ba? Because wala gid siya nakakita gid bitaw sa Savior bitaw, sa risen Savior. So unsay response niya? Verse 25. The other disciples therefore said unto him, i-convince gid siya, we have seen the Lord. Nakitaan lagi namo ang Ginoo. Pareha giingon ni Mary ba? Kung kabaw pa siguro, kung si Mary siguro paingnon, giingnan bitaw ta mo. Wagay mo nito nako si Thomas na ba noon inyong kuanon, inyong ingnon. Pero daghan naman ang ning-convince ni Thomas. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Dili siya doubting Thomas, kundi unbelieving Thomas. Wa gid siya ning tuo. Pakit-as ako sa buslot sa iyang kamot. Nya pahikapa ko diri sa iyang kilid niya. Ana, mutuo ko ana. Pero kung waa, di ko mutuo eh. Dili ko mutuo. Ning naa pa kaato pag kuan, kita unta ka. Naunta ka sa pundok, kita unta ka. Verse 26, and after 8 days, so usa ka semana ang lilabay, his disciples were within, and Thomas with them. Niga ni Thomas. O na si Thomas. Ning simba na si Thomas. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Kaya nagpundok na po sila dito, basin puno gyapon og kahadlok gyapon, or basin tungod sa unbelieving Thomas, ningon na po si Kristo, peace be unto you. Kaya kung di mo ingon siguro si Kristo, peace be unto you, uy, naiungo. Kaya katong pagkita nila ni Kristo nga, nagkuhan sila, katong bagyo sila, niya pagkita nila nga naay puti. Naiungo. Nga nakita nila, pagtanaw nila, ay si Kristo di ay. Peace be unto you. Kaya para di mo managan in town. Kaya na ako diri. Then said he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Ayaw pagka-unbeliever, Thomas, but believe. Kung ikaw si Thomas, nakaila ka sa imong Savior, nagbugal-bugal ka sa imong Savior, wa ka ning tuo sa imong mga brethren nimo. So mingon baka asa ko no, pakita ko to ng Lord. Asa, okay. Check ang kamot, asa ko nang kuan ko no? Ang kilid, okay, check, ikaw giday. But unsay giingon ni Thomas? And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Because kaila siya sa iyang Savior. Kabalo siya sa sayang sala nga wala gid siya ning tuo. Nga si Jesus Christ na risen, ni resurrect siya, o nimbalik siya, nga mo rescue diri nato. Kay gingon pa ni Apostle Paul, kung wala siya ni risen, ang atong pagtuo, kawang lang. Atong kaluwasan, why power. Because pinaagi sa pag-raise ni Christ, na-conquer niya ang death, ang sting sa sala, wala na diri nato. Ang paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi, mo'y makapadala nato dito sa langit. Nya di pa gyud natutuhan, parihata ni Thomas. Impierno gyud. Impierno gyud ta. Pasalamat ta nga mahimong pahimangno diri nato ba nga di unta ta mapariho ni Thomas nga unbelief maoy na sa iyang kasing-kasing. Nga sa atong kinabuhi karon, simbahan, pulong sa Ginoo, magbasa man ko sa pulong sa Ginoo. Wa ba yan nagpakita ang Ginoo ni Thomas nga naginusara siya? Kundi naa gyud ang Ginoo, napakita gyud ang Ginoo dito sa ilang pundok gyud. Kay 2 or 3 are gathered, wa gyud ningon nga maginusara ka. Kundi pundok gyud, naa ang Ginoo sa tunga. Mapakita gyud ang Ginoo unsa kanindot nga magpundok ta, dili tungod sa atong agenda nato kundi tungod sa agenda sa Ginoo diri nato.
Nga kung kita magtapok tang na mapuno rag tabi gyud. Tabi sa laing tao. Kato siya mao to na pero kung muarita pinagi sa pulong sa Ginoo naa ang Ginoo sa atong tunga. Nga warn po diri nato nga pareha ni Thomas nga wa sa simbahan tungod sa gisulti sa iyang mga kaapostoles niya, wa siya nintuo. May ganit ni simba siya pag next week nakita na gid siya sa iyang master. Nga ang unbelief niya nahimong believing na siya. Unbelief na ilisan na ug naagigna pag siya sa Ginoo, be not faithless but believing Thomas. Mao nagingnon sa Ginoo sa verse 29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Mga pasalamat ani ay. Blessed are they that have not seen me and yet have believed. Nintuo ba ta? Bisan wala ta kita ni Kristo physically. Nituo ba ta? Bisan pulong ra ni sa Ginoo diri. Kay pwede man ni mausab-usab ni sa mga tao. Daghan na kay mga version karon nga mausab na. Pero naingon diri ba, wa man ta kita ni Kristo. So blessed are you. How blessed we are nga nintuo ta gikab-ot kita ni Kristo. Nga ang pulong sa Ginoo na preserve gyud para maabot diri nato nga naay risen Savior, naay Christ nga ning raise at the last day, at the third day nga ning raise siya para i-fulfill niya ang iyang mission. Pasalamat ta nga naay Christ nga nagpamatuod gyud bisan sa iyang apostoles nga duol na gyud kay Tonia. Grabe gyud. Ika-appeal gud sa dusi gud. Pero naay gyud pon unbelief. Kita, wa ta ni sick early, wa ta kakitag physically ni Christ, wa pareha ta ni Thomas nga naay unbelief, pareha ta sa mga apostoles ni Simon, ni Simon Peter og ni John nga puno og kahadlok. Pero gingon diri nga pasalamat ta ba nga nakabutan pagyud ta ani pagyud nga panalangin nga naay risen Savior nga napakabana diri nato nga makaingon gyud nga tinuod gyud nga naay Kristo nga nabanhaw ni hatag sa iyang kinabuhi ning suffer siya o nabanhaw siya sa ikatulo nga adlaw. So si Thomas pod nagpa-remind nato that unbelief robs us of blessings and opportunity. Nga opportunity so diyang nituo siguro to dayon, mao ba? Ma-excited na to siya ba nga makakita sa iyang Savior pero tungod sa iyang unbelief, napugngan ang panalangin ni Thomas. Napugngan ang opportunity ni Thomas. Nga dili nang siya maingnan sa Ginoo. Thomas, intuo ra man kanako kay nakakita kanako. Wa man kanin tuo sa giingon sa imong mga brethren nimo nga gitudloan gid ko na nga dili mamakak. Gitudloan gid ko na nga maglakaw og matarong pero wag gyapon nimo tuhui. Mao na ang blessing unta ni Thomas napugngan. Nya ato pangutanon na itong kaugalingon ka no? Atong pangutanon atong kaugalingon ba? Have I personally met the risen Christ? Not physically, but pinaagi sa iyang pulong ba? Kani, the Word was made flesh. Ang pulong niya, mao ang Bible, ato baka siya gimit sa atong kinabuhi. Early, dili afternoon, dili evening, early gyud. Early, kabuntagon, early, samtang young people pa, or bag-o ka na Kristohano, noon sa pa ba, imo na ba na-meet ang imong risen Savior na si Kristo? Kay maparihatan ni Mary, wala gyud ako nakit-an ang akong Savior. Ningdagan ko pa dong dito kay nangayok og tabang nga pangitaon nato ang atong Savior. Mapareha ka ta ni Mary kaha nga masubo ta, maguol ta nga di na to makit-an ang patayng lawas pagyud. Atua na assured na ta nga si Kristo nabuhi na,
ning racen na siya pero wala lagi nato siya pangitaa gyapon og early lagi. Dili lagi ta excited lagi nga musik niya early sa atong kinabuhi. Dili lagi ta parihan ni Mary lagi nga hopeful gyapon ta sa atong kinabuhi bisan dark kaayo ang kalibutan. Nganong dark pud ang imong naong. Kristohanon, wala nagpabilin si Kristo dito sa kamatayon. Ni-resurrect siya. Dapat pareho ta ni Mary nga mustay ta if di na to makita ng Ginoo. Lord, guol na kay ko, kay wa ka nako. Ang imong presensya, akong gipangita sa akong kinabuhi, wa man. Awa ang Ginoo, okay. Para sa mga disciples, igor ni tanaw, wala. Let's go home. Padayon gyapon sa kinabuhi, balag ngit-ngit. O mapariho ta ni Mary nga wa siya nihunong ba? Hanto nadungog sa Ginoo ang iyang pag-ampo. Ang iyang kaguol, nagipakita gid siya kinaunhan ni Kristo noon. Naguston ta siya mugakos pud sa Ginoo pud ta pero stop. Early ra kay ka. Makuha na to diri. Muhunong ba ta? Or musik ta? Muhunong ta or magpadayon ta sa pagsik sa presensya sa Ginoo diri nato. Nganon di man ko productive anang adlaw, Lord, because wa man kaning sick early. Sa dihang nakabalo ka nga wa man ang presensya sa Ginoo, so padayon na lang ko sa akong kuan, sa akong naandan. Na di mo basa sa pulong sa Ginoo. Malipay lang gyapon ko sa pagbuhat og sala. Kaysa dihang si Mary nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, nakaangkon siya ni Kristo. Wa man siya nimbalik sa seven spirit. Kaya iya to pabalikon times 2 to. Times 3 ba no? Times 7 ba to? Kita, ato giala og balik ang seven spirit. Nga ni multiply sa atong kinabuhi. Di gid makita hinuon si Kristo sa atong kinabuhi. Or basin gyud wagi Kristo sa imong kinabuhi. Kasohanon, dapat pareho ta ni Mary nga i-meet gid nato ang atong risen Savior. I-meet nato si Kristo sa early as possible gyud sa atong kinabuhi. Ang 30 early gyapon na. Ang 40 early lang gyapon na. Ang 18 early, mas early gyud na. As early as possible. So ayaw ikumpara imong kaugalingon sa mga tao sa imong palibot. Kani siya faithful gyud siya kay pila na gud siya katuig. Kay dili gid kanang sukdanan ang kadugayon. Ang sukdanan ani ang imong relation sa imong Savior. Personal nimo nga relasyon nimo sa imong master. Kayo ni Karabuni. Master, salamat nagpakita ka nako. Salamat ay imong presensya naagi nako. Sa dihang na-meet nato ang atong Savior, nausa ba gyud imong kinabuhi? Has He changed my life or nagpabilin gihapon ko? Nagpabilin gihapon ko sa darkened world, nagsubay gihapon ko sa pamaagyan ning kalibutana, mangilad para maasinso. Mangilad kay para nindot ang akong future. Uy, walay kuan diha. Nausab magyud ang atong kinabuhi. Kay kung walay kausaban, isik ang Ginoo personally. Aluwas na siguro ko, kaya akong mama, akong papa, dadon ko simbahan. Nagiingon sa Sunday school kung mudawat lang ko ni Jesus Christ. Mga na-input sa una-una ba? Nag-sinner's prayer, na good ko. Nagpabaptize, na good ko. O di na mao. Believe. Ayaw pareho ni Doubting Thomas. Ni dili Doubting Thomas, unbelieving Thomas. Na mahimong warning diri nato ba? Na dapat naata sa pundok. Dapat ang unbelief, ang kahadlok, wala na gidunta sa atong kasing-kasing. Kaya ang opportunity o ang blessing sa Ginoo nga ihatag diri nato mawagtang because sa atong unbelief. So sa dihang ni
Risen si Christ. I hope dili ta pareha ni Thomas. Dili ta pareho ni Simon Peter, ni John, o sa other disciples nga puno og kahadlok. Kundi atong tagaan o pagtagad niyo, si Mary Magdalene. Grabe ka makasasala. Grabe gid kayo ang iyang history gid niya. Pero di man importante sa Ginoo unsay mong gigikanan. Unsay mong nabuhat sa una. Ang importante niya kinsa ka karon. Unsay mong desisyon sa imong kasing-kasing karon. So I hope na imo nakatunan karon. So Christ is risen. Kinsa ka ta? Si Mary ta? O sa mga other disciples or si Thomas kita? So let us pray. Heavenly Father, salamat Lord sa kagabion. Salamat sa imong pulong. Salamat Lord nga ikaw nagahatag kanamo ug hiyag yun nga nagpasabot diri kanamo Ginoo nga ikaw nabanhaw gyud sa katulo nga adlaw. Naginaot kami Lord nga dili kami mapareho sa imong mga disciples nga nahadlok nga naanay proof unta Ginoo nga ikaw ning race. Pero ang kahadlok lang gihapon, ang unbelief lang gihapon may nagpatigbabaw silang kasing-kasing. Please allow Lord God nga mo makatunan o mabawon pod namo Lord ang imong pulong. Nga maghatag og assurance diri ka namo Lord nga ikaw buhi gyud. Alive gid ka Lord God. Nga nahinaot ug nagampo po Lord nga ang mga Kristohanon karon nga i-prove ginamo Lord God nga buhi ka kay tungod ang among kinabuhi nangausab ug among kinabuhi Lord God nga makaglorify gyud kanimo Lord. Dili na mo ang kunon ang dungog apan among ibalik gyud kanimo Lord. Kay usa lang kami niluwas nga mga tao, dili gani angayan nga igugmaon. Dili angayan pakamatyan Lord, but ikaw gyapon naghatag sa imong gugma. Wa ka nagpanuko sa paghatag sa imong anak nga nagbitbit sa mga sala, naghugas diri kanamo Lord. Salamat mi sa kinabuhi ni Mary Magdalene. Nga grabe gyud ang iyang kaagi Ginoo. Pero imo siya gitagaan og chance nga makamit dia kanimo. And I pray Lord nga unbelief nga grabe ang sala gyud sa unbelief Lord. Kay mo'y makababag gyud sa imong mga panalangin diri kanamo. Spiritually, physically nga panalangin Lord nga mababag gyud. Nga nagpasabot amo kang gipasmol gyud sa mong kinabuhi. We pray Ginoo pinaagi sa balang dugo ni Kristo nga makahugas diri kanamo. Labi na gyud sa unbelief nga mawagtang gyud sa mong kasing-kasing sa mong nahuna. In times mo Ginoo nga mo butang na po diri sa mong kasing-kasing una-una ang unbelief nga dili ka na mo kalimtan nga isi ka na mo early ug dili kami mahimutang Lord kung wala imong presensya gid sa mong kinabuhi Lord. Salamat kaayo sa imong pulong sa mga katawhan nimo Lord God nga moari sa tubangan sa pagpadangat sa ilang mga pag-ampo di kanimo ug pasalamat di kanimo Lord. Salamat kaayo Lord God. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.